Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Ninyo. Maselan po ang mga detalye na ibabahagi ko. Kaya sa mga mahihina ang sikmura ay hindi po ito para sa inyo. Nais ko lang pong ikwento ang buhay naming magkakapatid noon. Masaya kaming magkakasama ng mga utol ko dati. Kahit na maaga kaming nawalan ng mga magulang, nagawa pa rin naming mamuhay ng mapayapa. Kahit papaano, kinakaya naming makasalba sa bawat araw. Ang bahay lang ang tanging yaman na naiwan sa amin ng mga magulang namin. Sa 4 na sulok ng bahay na iyon, sinimulan namin ulit ang mga pangarap namin. Kapag napagtapos na ako sa pag-aaral, makakaalis na rin tayo sa bundok na ito. Lilipat tayo sa bayan kung saan maraming bahay at matataas na gusali. Masayang sabi ni Bonnie. Kuya Bari, sa aming 3, siya na lang ang nag-aaral. Nagparaya kami ni Kuya Benji para lang makapag-aral siya. Alam kasi namin na pangarap niyang makapagtapos. Ganoon kasimple at kasaya ang mga buhay namin. Punong-puno kami ng mga pag-asa. Hindi namin iniinda ang mga problema. Isang gabi, lumabas ako ng bahay. Pinuntahan ko ang kasintahan ko na malapit lang din naman sa amin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Marga. Palihim lang kaming nakikita ni Marga. Ayaw na ayaw kasi ng mga magulang niya sa akin. Sa puno ng bayabas na nasa gilid ng ilog ang tagpuan naming dalawa. Malapad ang ngiti ko nang makita ko na siya. Nagkayakap kami. Araw-araw naman kaming nakikita pero lagi kaming sabik na sabik sa isa't isa. Tumambay kami sa ilog. Nagkikwentuhan lang kami nang biglang may maramdaman kaming kakaiba. Parang may mga nagtatakbuhan sa paligid. Dinig na dinig ko iyon dahil sa mga tuyong dahon. Natigil ang paglalambingan namin. Gusto nang umalis sana ni Marga pero parang may nagsasabi sa akin na manatili pa doon. Sinabihan ko na lamang siya na wag aalis sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan akong naglakad. Nilagpasan ko ang mga halaman. Pagsilip ko sa kabilang ilog, wala naman akong nakikitang kahina-hinala. Nakahinga ako ng malalim. Binalikan ko na si Marga noon na noong mga sandaling iyon ay parang hindi man lang siya natatakot. Alam mo ba yung tungkol sa mga haka-hakang may namataan daw na aswang dito sa baryo natin? Tanong ko sa kanya. Ha? Aswang? Kailan? Noong nakaraang buwan, sabi-sabi ay may nakita raw yung mga tricycle driver na aswang eh. Parang tik-tik daw yun eh, lalaki. Hindi na nagsalita pa si Marga noong mga sandaling iyon. Pinilik na lang niya ako na umalis na sa lugar na iyon. Dakong 12:00 na ng gabi nang maghiwalay kami ng landas. Kumakaway-kaway pa nga ako habang pinagmamasdan siyang papalayo. Mag-isa na lang akong naglalakad sa kalye. Walang ilaw sa daan pero dahil sa sinag ng buwan, nakikita ko pa naman ang dinadaanan ko. Nawala ang ngiti ko nang maramdaman ko na parang may nakasunod sa akin. May naririnig akong mga halaman na gumagalaw. Lumingon ako kaagad. May nakita akong lalaking nakatayo sa gilid ng puno ng saging. Kinabahan ako
kung kaya't dali-dali akong naglakad. Lumuwag lang ang paghinga ko nang makauwi na ako sa bahay. Napapailing na lamang ako. Ilang araw ang lumipas. Hindi na kami gaanong nakikita ni Marga. Nakikita ko naman siya sa kanila pero hindi siya nalabas ng bahay. "Oh, kamusta na pala kayo ni Marga?" Tanong sa akin ni Kuya Benji habang nagkukusot ako ng labahan. Mapait ang ngiting ipinakita ko sa kanya. "Ayun ba, yun na nga 4 na araw na kaming hindi nag-uusap. Hindi ko nga alam kung anong problema Baka siguro nalaman na nung magulang niya. O siguro may nasabi akong hindi niya nagustuhan nung huli naming pagkikita." Tinapik ako ni Kuya Benji sa balikat. Ay tol, hayaan mo na lang muna. Ganun talaga ang mga babae. Madalas hindi mo mababasa talaga ang takbo ng utak nila. O ito, pakilaban na lang muna. Gagamitin ko yan sa trabaho bukas. Inabot ni Kuya ang isang damit na puti at pantalon. Pagpasok niya ng bahay, napansin kong may mahahabang buhok ang damit at pantalon niya. Nagtaka naman ako kasi hindi naman siya long hair. Napangiti na lamang ako. Naisip ko na baka may tinatagpo na ring babae si Kuya Benji. Noong kinagabihan, lumabas ng bahay si Kuya Benji. Hindi niya sinabi kung saan ang punta niya. Naiwan kaming dalawa ni Bonnie sa bahay. Sobrang tahimik na ng paligid. Naisipan na lang namin na maglaro ng baraha. Sa kalagitnaan ng paglalaro namin, may narinig kaming kalabog sa likod ng bahay. Sinenyasan ko naman si Bonnie na tignan kung ano iyon. Agad naman siyang sumunod. Pagpunta niya doon, napatayo ako nang marinig kong sumigaw siya. Kuya, may nakita akong manananggal." Utal-utal na sabi ni Bonnie. Ano? Manananggal? Lakas loob akong pumunta sa sinabi ni Bonnie. Nakita ko na nakalipad na ang manananggal palayo. Nagtayuan agad ang mga balahibo ko. Hindi ko inakala na makakakita ako ng ganoon. Kahit na nasa malayo, hindi ko napigilan ang sarili kong hindi kilabutan. Noong mga oras na iyon ay natulala kami ni Bonnie. Noong medyo nahimasmasang kami, isinarado na lang namin lahat ng bintana. Dumating si Kuya Benji. Gusto sana naming ikwento sa kanya ang nangyari, pero mukhang hindi maganda ang timpla niya. Namumula ang mga mata niya at suka ng suka. Nang subukan ko siyang hawakan sa likuran, bigla na lang niya akong hinawi. Nagulat kami sa ikinikilos niya. Pinaalis niya kami. Sinigawan niya kami na pumasok na lang sa kwarto. Pagsapit ng kinabukasan, maaga akong nagising. Naalala ko si Kuya Benji. Pinuntahan ko naman siya sa kwarto niya para alamin kung ayos na ba siya. Kaso lang, nakita ko na naman siyang sumusuka sa hagdanan namin. Kulay berdeng tubig na malapot ang inilalabas ng bibig niya. Nag-alala naman ako sa kanya noon, pero nag-alangan akong lumapit. Nanlilisi kasi ang mga mata niya. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? May nakain ka bang masama? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa akin. Unti-unti akong napaatras nang maramdaman kong may gagawin siyang hindi maganda. Bigla na lang niya akong nilundagan. Bumaon ang mga kuko niya sa balat ko. Parang gustong-gusto niya akong lapain ng buhay. Bonnie!
Dumating kaagad si Bonnie para tanggalin si Kuya Benji sa ibabaw ko. "Oh, ano nangyari kay Kuya?" tanong naman ni Bonnie. Hindi ko alam eh. Bigla na lang siya nagkaganyan." Sagot ko naman sa kanya. Nangisay-ngisay si Kuya Benji noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Dumadaing din siya ng sakit ng tiyan. At dahil pakiramdam ko delikado kami, kumuha ako ng lubid. Nagpatulong ako sa kapatid kong si Bonnie na itali si Kuya Benji sa haligi ng bahay namin. "Kuya, ano bang gagawin natin kay Kuya Benji?" "Kumalma ka lang, Bonnie. Maghahanap ako ng pwedeng tumingin sa kanya." "Ano nangyari dyan? Di kaya nabati siya ng engkanto?" Hindi nga natin masasabi. Kaya nga hahanap ako ng manggagamot o kahit na sinong makakatulong sa atin dito. Dito ka lang ha. Dito ka lang, bantayan mo siya. Huwag na huwag mo aalisin sa pagkaagapos ha. Kahit anong mangyari. Maliwanag ba?" Sabi ko sa kanya at tumango na lamang siya. Noong umagang ding iyon ay lumabas agad ako ng bahay. Naghanap agad ako ng manggagamot. Kailangan kasing magamot si Kuya Benji bago pa man malaman ng mga tao ang nangyari sa kanya. Sa oras kasi na malaman nila, magiging siya ang tampulan ng atensyon at baka makapanakit pa si Kuya. Bandang hapon na nang makatagpo ako ng albularyo. Itago na lang natin po siya sa pangalang Fidel. Noong malaman ni Fidel ang kwento ko, nagpresenta siya na puntahan daw naming agad ang aking kuya. Nang sa ganoon ay personal niya itong masuri. Mag-aalas 5 na nang makabalik ako ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan sa bakuran namin. Pagpasok namin sa loob, nakita ko si Bonnie na nakaupo sa gilid ng lamesa. Pinagmamasdan niya lang ang panganay namin na noong pagkakataon na iyon ay abalang-abala sa pagkain ng hilaw na manok. "Bonnie, anong ginagawa mo?" tanong ko sa kanya. Kuya, ayaw niyang kumain ng niluto ko eh. Yan, sabi niya gusto daw niya hilaw. Kaya binigyan ko siya ng hilaw na manok. Yun, kinakain niya." Sabi ni Bonnie na nanginginig pa ang boses. Agad na lumapit si Fidel kay Kuya Benji. Pagkakita sa kanya ni Kuya, binitiwan niya ang kinakaing manok. Nagsimula siyang magwala. Para bang gusto niya lusubin ang kasama kong albularyo. "Iho, hindi maganda ang nangyayari sa kuya ninyo," sabi sa amin ni Fidel. Agad naman akong kilabahan. Tiningnan ko si Kuya. Ibang-iba na ang aura ng mukha niya. Sobrang layo na. Para na siyang mabangis na hayop. "Po, anong ibig niyo pong sabihin? Sabihin mo na kaagad." Tugon ko sa kanya. "Ang kuya ninyo ay nabiktima ng yanggaw. Isang pamamaraan ng mga aswang para gawing aswang din ang isang normal na tao." Sa sinabing iyon ni Fidel ay parang gumuho ang mundo namin ni Bonnie. Napaupo na lamang po ako sa sobrang panlulumo. Ano pong pwede nating gawin para maibalik siya sa dati?" tanong ni Bonnie. Umiling lang ang albularyo. "Ay, hindi ko alam. Wala akong kakayahan na maibalik sa dati ang isang taong nayanggaw na. Pasensya na kayo," sabi na lang ng albularyong si Fidel. Nakaramdam kami ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Si Kuya na lang ang meron kami, kaya hindi namin siya pwedeng pabayaan. Wala ring nagawa ang albularyo. Umalis na lamang siya. "Kuya, anong gagawin natin kay Kuya Benji? Kakayanin ba natin siyang ibalik sa dati?" tanong sa akin ni Bonnie. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Pinipilit ko na lang na maging positibo. "Dito ka lang ulit Aalis ako.
Maghahanap ulit ako ng iba pang albularyo. Eh, paano kung magwala ulit si kuya? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Kapag nagwala siya, umalis ka agad ng bahay. Ipaalam mo sa mga kapitbahay kung ano ang nangyayari sa kanya. Humingi ka ng tulong. Saad ko naman sa kanya. Tumango na lang siya at tinapik ko naman siya sa balikat. Paglabas ko ng bahay, parang may kung anong bagay ang pumipigil sa akin. Pero iniisip ko na lamang na kailangan kong makahanap ng bagong albularyo. Kung saan-saan ako nakarating. Alanganing oras na pero nasa kalsada pa rin ako, Kuya Bari. Hinalughog ko na lahat ng alam kong lugar pero wala talaga akong nakitang iba pang albularyo. 10:00 na ng gabi, nawala na ako ng pag-asa. Mahirap man para sa akin pero nagdesisyon ako na umuwi na lamang ng bahay. Bandang 12:00 na nang makauwi ako sa amin. Tahimik ang paligid. Sa labas pa lang ng bahay namin ay nakaramdam na kaagad ako ng kaba. Hindi ko alam kung bakit kaya nagmadali akong pumasok sa loob. Bonnie? Nauutal kong sabi nang datnan ko siya na nakahandusay. Butas ang kanyang tiyan, duguan at wala ng buhay. Magkakahiwalay na ang mga parte ng katawan. Kinatay siya na parang baboy. Sa gilid, nakita ko si Kuya Benji. Kinakain niya ang mga lamang loob na tinanggal niya pa sa tiyan ni Bonnie. Nanginginig at nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Naiyak na lang ako at napasandal sa dingding. Si Kuya Benji naman, sarap na sarap sa kinakain niya. Maya-maya'y tumingin sa akin si Kuya Benji. Tumayo siya. Akmang lalapit siya sa akin nang sumigaw ako ng malakas. Tulong! Makalipas lang ang ilang segundo, may mga kapitbahay nang pumunta sa bahay namin. Nakita nila si Kuya Benji na hawak pa ang bituka ni Bonnie. Punyeta, isang aswang! Sigaw ng isang residente. Mabilis na tumalon si Kuya Benji sa bintana. Hindi na siya nagawang habulin dahil masyado siyang mabilis. Oh, kuya mo yun, di ba? Bakit naging aswang yun? Tanong ni Mang Nardo na dating kumpare ng tatay namin. Sabi ng albularyo, may mga aswang daw dito na nangyanggaw kay kuya. Nagkatinginan at bulong-bulungan ang mga tao. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Pinagmamasdan ang hiwa-hiwalay na katawan ng kapatid kong si Bonnie. Sa mga sandaling iyon, sinusubukan ko ng tanggapin na iba na talaga ang aking Kuya Benji. Kaya matapos kong asikasuhin ang pagkamatay ni Bonnie, nakipagkaisa ako sa barangay para mahuli ang kuya ko. Pauwi na ako noon nang makasalubong ko si Marga. Hindi siya makatingin sa akin ng maayos. Para siyang naiilang. Marga, sandali! Inabot ko agad ang kamay niya. Marga, bakit ngayon ka lang nagpakita? Kailangan kita ngayon. Ako na lang ang mag-isa. Sabi ko sa kanya. Ha? Ano sinasabi mo? Tanong niya na sa ibang direksyon nakatingin. Marga, wala na si Bonnie. Kinatay siya ni Kuya Benji. Bigla kasing naging aswang si Kuya. May nangyanggaw sa kanya. Sige, uuwi na muna ako. Kailangan na ako sa bahay. Sandali lang. Bakit ba parang wala kang pakialam sa akin? Hindi ka ba naaawa sa akin?
Kailangan ko ng makakausap. Tiningnan ko siya. Pakiramdam ko ay may nagbago sa kanya noon. Hindi na siya nagsalita at naglakad na rin siya ng mabilis papalayo. Wala na akong nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lamang. Lumipas pa ang maraming araw. Hindi ko na talaga nakita pa ang kuya ko. Buong akala ko ay tuluyan ang umalis ng baryo namin si kuya. Pero nang sumapit ang gabi, isang balita na naman ang bumulabog sa mga residente. Habang nakatulala ako sa tapat ng bahay namin, nakita ko ang mga taong nagtatakbuhan. Naintriga ako kung kaya't sinundan ko kung saan sila papunta. Kinilabutan ako nang masilip ko na ang pinagkakaguluhan nila. Isa na naman kasing bangkay ang natagpuan sa isang kalye ng baryo namin. Pang-apat na iyon sa buwan na iyon. Duguan ang bangkay. Tulad ni Bonnie, winakwak din ang kanyang tiyan. Lahat ng residente ay si Kuya Benji ang iniisip na gumawa nun. Yang kuya nito ang pumatay dyan. Dapat patayin na natin yung aswang na yun eh. Nang sa ganoon wala nang salot. Sabi sa akin ng isang lalaking galit na galit. Sinang-ayunan naman siya ng iba pang mga tao. Narindi ako kaya bumalik na lang ako sa amin. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay maghapon lang akong nagmukmuk. Naisipan ko na ngang ibitin ang sarili ko dahil sa tindi ng lungkot ko. Pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay dahil lahat ay nawala na sa akin. Naghahanap na ako ng lubid noong mga sandaling iyon nang may marinig akong yabag ng paa sa labas. Pakiramdam ko si kuya na iyon. Hindi na ako natatakot noon. Parang gusto ko na lang din patayin ako ng sarili kong kuya. Dahan-dahan akong sumilip doon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Kuya Benji. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nasa katinoan na siya. Nakilala na niya ako. Agad siyang lumapit sa akin. Pero dumistansya naman ako sa kanya ng bahagya dahil sa pangambang bigla niya akong sakmalin. Makinig ka sa akin. Hindi akong pumapatay sa mga bangkay na natatagpuan sa baryo natin. Pero kuya, pinatay mo si Bonnie. Pinatay mo siya. Oo, tama ka ninyo. Oo, inaamin ko. Pero masakit para sa akin yun. Pero wala na akong nagawa noon dahil hindi ako yun. Ang iniisip ko na lang ngayon ay ikaw. Ang kaligtasan mo ninyo. Ikaw na ang isusunod nila. Gagawin ka rin nilang katulad ko. Saad ni Kuya Benji. Anong pinagsasabi mo, kuya? Nagtataka ko namang tanong. Lumingon-lingon muna si kuya sa paligid. Ninyo, makinig kang mabuti ha. Aswang si Marga. Pabulong niyang sabi sa akin. Ano? Nasisiraan ka ba ng ulo, kuya? Paano magiging aswang si Marga? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang may naramdaman na kaming tao sa labas. Nagkakatinginan kami ni Kuya Benji. Sumilip ako sa bintana upang alamin kung sino ang mga nandoon. Hindi pwede. Pabulong kong sabi nang makita ko sila Marga at ang pamilya niya. Masama ang tingin sa bahay. Base sa tindig nila, halatang halata na may gagawin silang masama. Tumakas ka na ninyo. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag kang mag-alala. Nag-iwan ako ng sulat sa barangay at sinabi ko na bukod sa akin, aswang din sila Marga.
Pero kuya, bakit kanila ginawang aswang? Ano bang kasalanan natin sa kanila? Tanong ko sa kanya. Napayuko na labang si kuya at parang naiilang na tumingin sa akin. Ninyo, malaki ang kasalanan ko. Pinagsamantalahan ko si Marga, ang nobya mo. Gumaganti sila sa atin. Sagot niya sa akin. Nawindang ako sa natuklasan ko, Kuya Bari. Hindi talaga ako makapaniwala. Nakaramdam ako bigla ng galit noong mga sandaling iyon. Gusto ko na sanang suntukin si kuya, kaso may biglang kumatok sa pintuan namin. Ninyo, tumakas ka na, pakiusap. Hinarangan ni kuya ang pintuan. Nataranta na ako noon, lalo na nang tinutulak na nila Marga ang pintuan para mabuksan. Nakita ko si kuya na nagbabago na ng kanyang anyo. Tumalon ako palabas ng bintana. Bago pa ako umalis, nakita ko pa kung papaano pagtulungan nila si kuya. Pero wala na akong nagawa pa kung hindi ang umalis na lamang. Noong gabing iyon ay nagkagulo sa baryo namin. Inabutan ng mga tao ang pamilya nila Marga sa bahay namin. Nagkaroon ng matinding engkwentro. Maraming nasugatan sa hanay ng mga tao, samantalang kakaunti lang sa mga aswang. Umatras ang mga aswang kalaunan dahil parami ng parami ang mga residente. Kanya-kanya silang takbo papuntang gubat. Ang bukod tanging nahuli lang nila ay si kuya. Si Kuya Benji na noong mga oras na iyon ay wala ng buhay. Parang baboy ang ginawa nila kay kuya. Kinaladkad nila at sinunog ang katawan. Hindi ko na nagawang umalma dahil kahit saang anggulo tingnan, kahit na biktima lang siya, si kuya ay isa pa ring aswang. Nakatakas ako sa panganib na dala ng mga aswang, pero hindi ako nakatakas sa kalungkutan at panghihinayang. Hanggang sa mga puntong iyon, hindi pa rin ako talaga makapaniwala na ang babaeng minahal ko ay isa palang aswang. Gustuhin ko mang magalit kay kuya, pero hindi ko alam kung dapat pa ba. Wala na siya. Sa huling sandali ng buhay niya, bumawi siya sa akin. Sa kabilang banda, malaki rin ang naitulong ni Kuya Benji para malaman kung sino ang mga aswang sa baryo namin. Sa ngayon, Kuya Bari, namumuhay na ako ng mag-isa na malayo na sa dati naming baryo. Dito ko na sinimulan ang panibago kong buhay. Wala na akong balita tungkol kila Marga. Hindi ko na alam kung saan sila nagpunta. Basta ang mahalaga na lang sa akin, hindi nila alam kung nasaan ako ngayon. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, hindi pa rin ako makarecover. Hindi ko alam kung paano nangyari ang pangyayanggaw. Ang bilis talaga ng pangyayari. Biglang nawala sa akin ang aking mga mahal sa buhay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking malagim na kwento. Sana po ay mapiling niyo ring basahin ito sa mga susunod na araw. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and salamat po muli. Lubos na gumagalang, Ninyo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa.
Nais ko rin pong magbahagi ng aking kwento na nangyari sa aking pamangkin 15 taon na ang nakalipas. Ako po si Mayang, 60 taong gulang at nakatira dito sa Alegria, Cebu. 5 po kaming magkakapatid at ang bunso po naming kapatid na si Nelia ay sa Maynila na nakapagtrabaho at nagkapamilya. Mayroon po siyang 3 anak na pawang mga babae at mga teenager na ang lahat. Ang asawa naman po niya ay nasa abroad at nagtatrabaho sa isang cruise ship. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Nelia na nais niyang magbakasyon dito sa amin sa Cebu sa buwan ng Mayo. Isa po kasing guro ang aking bunsong kapatid at nais niyang sa buwan ng Mayo umuwi sa amin dahil tapos na po ang klase ng kanyang mga anak at maging siya ay nakabakasyon na sa paaralan. At ang isa pa na pakay niya sa pagbabakasyon niya dito ay upang tuparin ang kanyang panata na magpunta sa simbahan ng Birhen ng Regla na matatagpuan po sa Upon, Mactan. Excited na po kaming lahat na magkita-kitang magkakapatid. Ang iba ko pang mga kapatid ay narito na rin sa Cebu, ngunit nakatira sila sa iba't ibang bayan. Uli lang lubos na po kami, kaya naman nais naming maging espesyal ang pagbabakasyon dito sa amin ng aming bunsong kapatid na ilang taon na rin na hindi namin nakasama. Araw po ng Biyernes nang dumating dito sa Cebu ang aking kapatid na si Nelia at ang 3 niyang anak. Tumuloy na muna sila sa isa naming kapatid na nasa Mandaue City dahil kung magsisimba sila sa Upon ay malayo na kung dito pa sila manggagaling sa amin sa bayan ng Alegria. Kami na lamang ang dumayo sa Mandaue pagdating ng araw ng Sabado upang sama-sama kaming magsimba sa araw ng Linggo, gaya ng aming napagkasunduan. Naging isang masayang reunion po ang nangyari nang magkita-kita kaming magkakapatid kasama ang kanya-kanya naming mga pamilya. At pagdating nga ng araw ng Linggo ay maaga kaming gumayak. Nag-arkila kami ng 2 jeep upang sabay-sabay na kaming lahat. Ngunit ang pagsisimba po naming iyon sa Upon ay naging isang malaking bangungot na hindi namin sukat akalaing mangyayari sa aming pamilya. Noong makarating na kami sa bungad ng simbahan, sinalubong na kaagad kami ng mga tinderang nagtitinda ng iba't ibang mga medalyon at mga santo. Halos dumugin kami pagbaba namin sa jeep at kahit na tumanggi pa kami na hindi kami bibili ng mga medalyon, ay pilit pa rin nila itong ikakabit sa aming damit sa pamamagitan ng perdible na nakakabit sa medalyon. Ang iba kong kapatid ay napilitang bumili upang tumigil na lamang ang mga tindera na ubod ng kukulit. Ngunit nagulat kami at napalingon lahat nang biglang sumigaw ang pangalawang anak ni Nelia na si Agnes at nakita naming dinuduro-duro na nito ang isang tindera ng medalyon. Dali-daling pinuntahan ni Nelia ang kanyang anak at inalam ang nangyari. Sumunod na rin ako, Kuya Bari, sa aking kapatid dahil nagkakasigawan na ang aking pamangkin at ang tindera. Anak, ano ba yan? Bakit ka ba nakikipag-away? Naiinis na saway ni Nelia sa kanyang anak na patuloy pa rin na nakikipagsigawan sa tindera. Ito kasing gagang to eh. Sinabi ko nang di ako bibili ikakabit pa rin sa akin itong medalyon. Ayan, natusok tuloy ako ng perdible. Pasigaw na sagot ni Agnes sa kanyang ina. Ang suplada mo naman, Ineng. Nagsorry na nga ako, di ba? Pero minura-mura mo pa rin ako. Ang sigaw naman ng tindera sa pamangkin ko. Nagkumpulan na kaming magkakamag-anak dahil tumindi na ang bangayan ng pamangkin kong si Agnes at ang tindera. Galit na sinaway ni Nelia ang kanyang anak, ngunit ayaw pa rin itong tumigil
Kaya naman napilitan na kaming pagsabihan ang aming pamangkin at humingi kami ng paumanhin sa tindera. Hindi naman nagtagal. Huminahon naman po ang tindera, Kuya Bari, habang ang pamangkin ko ay patuloy pa rin sa pagsigaw at galit na galit pa rin. Ngunit bago po umalis ang tindera, nag-iwan ito ng salita sa amin at sa aking pamangkin sa salitang Cebuano. Ngunit tatagalugin ko na lang po. Huwag ka lang magsisisi, Inday, dahil hindi ka na talaga makakasigaw. Bigla po akong kinabahan sa sinabi ng tindera at nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Nakakanerbiyos po ang sinabi niya dahil kilala po ang lugar na iyon sa maraming mga barangan at mga mangkukulam. Nilapitan ko kaagad ang tindera at muling humingi ng paumanhin para sa aking pamangkin. Ngunit nagulat na lamang ako dahil mula sa aking likuran ay sumugod sa tindera ang pamangkin kong si Agnes at bigla niya itong sinabunutan at pinagsisigawan ulit. Wag na wag mo akong tinatakot, bruha ka. Hindi ako natatakot sa iyo. At muli na naman pong nagkagulo. Hinila na ng mga kapatid kong lalaki ang aking pamangkin upang bitiwan ito ang buhok ng tindera. Naawa naman po ako sa tindera dahil halos mangiyak-ngiyak ito habang paalis sa aming harapan. Sa totoo lang, Kuya Bari, sobrang nadismaya ako sa ipinakitang ugali ng aking pamangkin. Sa isip-isip ko po ay iba talaga kung laking Maynila. Maging ang kanyang ina ay pabalang niya kung sagutin. Nawala na po ang focus ko sa misa habang nasa loob kami ng simbahan. Hindi ko akalain na magkakagulo ng ganoon. Maging si Nelia ay alam kong nadismaya sa ipinakitang ugali ng kanyang pangalawang anak. Pagkatapos naming magsimba, nagtungo na kami sa jeep na aming inarkila. Nagulat kaming lahat dahil naroon ang tendera na inaway ni Agnes at may isa itong kasamang matandang babae na matalim ang pagkakatitig sa aming lahat. Dali-daling lumapit si Nelia sa tindera at muli itong humingi ng paumanhin para sa kanyang anak na si Agnes. Ngumiti lang ang tindera kay Nelia, ngunit hindi nito nilulubayan ng tingin si Agnes. Ni hindi ito kumukurap at tila galit na nakatitig sa aking pamangkin. At sa puntong iyon, hindi na naman nagpaargabyado ang aking pamangkin. Nilapitan nito ang tindera at ang matanda at muli nitong sinigawan ang tindera. Ano bang problema mo, ha? Pangit? Sigaw ni Agnes sa tindera habang nakapamewang. Hindi naman sumagot ang tindera at ang kasama nitong matanda. Tinitigan lang ng mga ito si Agnes at tumalikod na. Galit namang hinila ni Nelia ang kanyang anak at pinaakyat na sa jeep. Habang papalayo na ang aming sasakyan, ay natanawan ko na nakakubli ang tindera at ang matanda sa isang poste. Matatalim pa rin ang titig ng dalawa sa amin. Papunta na kami ng araw na iyon sa aming bayan sa Alegria matapos magsimba. Maraming magagandang beach doon, Kuya Bari, kaya kasama na sa aming plano na pagkagaling magsimba ay doon naman sa amin tutuloy sila Nelia. Naging maayos naman ang lahat sa biyahe kahit na may kalayuan ang aming bayan. Pansamantala naming nalimot ang nangyari sa simbahan ng umagang iyon dahil excited na ang lahat na makarating sa amin, lalong-lalo na si Nelia dahil doon kaming lahat lumaki. Mag-aalas 3 na ng hapon nang makarating kami sa bahay sa Alegria. Naging masaya ang pagsalubong ng iba naming mga kamag-anakan sa aking bunsong kapatid at sa mga anak nito.
Marami akong ipinalutong pagkain upang pagsaluhan naming lahat. Halos inabot na kami ng madaling araw sa kwentuhan at kamustahan ng mga magkakamag-anak. Ngunit ang kasiyahang iyon ay biglang naputol nang marinig naming nagsisigaw ang pangalawang anak ni Nelia na si Agnes. Sapu-sapu nito ang kanyang bibig at halos magpalahaw ng iyak. Itinuturo niya ang kanyang dila na napakasakit daw na parang tinutusok ng maraming karayom. Nagulat kaming lahat, Kuya Bari, nang pinanganganin ni Nelia si Agnes ay sunod-sunod na ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dila. At halos mataranta kaming lahat dahil namimilipit na ang aking pamangkin sa sobrang sakit. Nang hawakan ko siya sa kamay ay nanlalamig na siya at nanginginig. Hindi na raw niya kaya ang sakit ng kanyang dila. Hindi namin malaman ang gagawin ng mga oras na iyon. Lahat kami ay nagulat sa nangyari. Nagpasya si Nelia na dalhin si Agnes sa ospital, kaya dinala namin ang aking pamangkin sa ospital sa aming bayan. Marami ng dugong umaagos mula sa kanyang dila. Maging ang doktor ay hindi nito malaman ang sanhi ng sunod-sunod na pagdurugo ng dila ng aking pamangkin. Pansamantalang nakapagpahinga ang aking pamangkin nang pinainom ito ng doktor ng 3 klaseng gamot at mayroong ipinahid sa dila nito. Ngunit ang buong akala namin ay magiging maayos na ang lahat. Maya-maya lang, bigla na namang nagsisigaw si Agnes na parang may tumutusok na naman raw na karayom sa kanyang dila at nag-uumpisa na namang magdugo ang dila nito. Hindi na po maampat ang dugo na patuloy na umaago sa dila ni Agnes, kaya nagdesisyon na ang doktor na ilipat daw namin sa ibang ospital sa Cebu City ang aking pamangkin upang magamot raw ito ng husto dahil hindi daw sapat ang kanilang mga kagamitan. Bumiyahe na naman kami ng madaling araw patungo sa Cebu City sa isang sikat na Chinese hospital doon. Habang nasa daan ay awang-awa ako sa aking pamangkin, Kuya Bari. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak at halos mabasa na ang suot-suot nitong t-shirt dahil sa pagdurugo ng kanyang dila na hindi tumitigil. Panay naman ang iyak ni Nelia habang pinapahiran ang dugo na umaagos mula sa bibig ng kanyang anak. Noong mga oras na iyon, iba na ang pumapasok sa aking isipan. Naalala ko ang binitiwang salita ng tindera na nakaaway ng aking pamangkin sa simbahan. Nang makarating kami sa ospital sa Cebu City, ay maraming test ang ginawa sa aking pamangkin. At hindi po kami makapaniwala sa naging resulta dahil wala naman daw problema sa aking pamangkin. Habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor ang nagdudugong dila ni Agnes, ay palihim kong kinausap ang aking bunsong kapatid. Binanggit ko sa kanya ang naging pagbabanta ng tindera sa kanyang anak. At hindi nga ako nagkamali. Ganoon rin pala ang iniisip ni Nelia. Naniniwala po kami sa kulam, Kuya Bari, dahil marami na po kaming nasaksihan dito sa probinsya na kinulam at hindi kayang pagalingin ng doktor. Tinawagan po ni Nelia ang kanyang asawa na nasa abroad at sinabi nito ang lahat. Sa kasamaang palad po, hindi naniniwala ang asawa ni Nelia na nakulam ang kanilang anak. Ayaw nitong ipadala ang kanilang anak sa isang albularyo. Ang gusto nito ay manatili lamang sa ospital ang kanilang anak. Kung kaya't wala pong nagawa ang aking kapatid na si Nelia kung hindi sumunod sa ipinag-utos ng kanyang asawa. Ipinakonfine po namin ang kanilang anak upang matutukan ang sakit nito.
sinamahan ko ang aking kapatid sa pagbabantay sa ospital. Salitan kami upang kahit na papaano ay makapagpahinga ang bawat isa sa amin. Ang iba po naming kapatid at ang 2 pong anak ni Nelia ay umuwi na sa aming bayan upang maghanap ng magaling na albularyo. Kahit labag man sa loob ni Nelia ang desisyon ng kanyang asawa, ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagbabakasakali na kayang gamutin talaga ng isang albularyo ang kanyang anak. Habang nasa ospital po kami, Kuya Bari, ay naobserbahan naming 2 ni Nelia na may oras ang pagsakit at pagdudugo ng dila ni Agnes. Sumasakit po ito at nagdurugo sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi at 3:00 ng madaling araw. Sobrang pagpapahirap sa aking pamangkin ang mga ganoong oras dahil halos manginig na at hindi na magawa ng paraan ng mga doktor ang pagdurugo ng dila nito. Lagi niyang isinisigaw na tanggalin daw namin ang mga karayom na tumutusok sa kanyang dila dahil hindi na niya kaya ang sakit. Sa totoo lang po, wala namang kaming makitang karayom, maging ang mga doktor ay labis ding naguguluhan sa tuwing umaagos ng dire-diretso ang dugo mula sa dila ni Agnes. Nadudurog po ang aming mga puso, lalong-lalo na si Nelia, sa tuwing nakikita niya ang kalagayan ng kanyang anak na naghihirap. Alam ko po na ginawa naman ng mga doktor ang kanilang makakaya at kumuha pa kami ng 2 espesyalista upang malaman ang sanhi ng sakit ng aking pamangkin. Ngunit ilang araw na ang lumipas, blanko pa rin sila sa pinagmulan ng sakit nito. Inabot na ng ilang linggo ang pamamalagi namin sa ospital, Kuya Bari. Ngunit wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Agnes. Sa katunayan po, lumalaki na rin ang aming hospital bills. Ngunit sa tingin namin ay mas lumalala lang ang kalagayan nito. At hindi nga kami nagkamali. Nagising na lang kami ni Nelia isang madaling araw nang umiiyak na naman si Agnes. Nagulat po kaming 2 ng aking kapatid dahil lumaki ang mga labi ni Agnes at magang-maga ito. Mukha po itong kinagat ng napakaraming bubuyog sa sobrang pamamaga at halos hindi na ito makapagsalita. Halos liparin ko ang nurse station, Kuya Bari, upang tumawag lamang ng doktor, habang si Nelia naman ay natatarantang nilapitan ang kanyang anak na nagsisisigaw na naman dahil sa sakit. Nang dumating po ang doktor at ang isang nurse, ay agad nilang tiningnan ang aking pamangkin. At nagulat kaming lahat nang pinanganga ng doktor ang aking pamangkin. Lumaki rin po ang kanyang dila at bumuka ito at naghitsurang gulay na parang broccoli na parang namukadkad at nagnanana na ito at nag-uumpisa na namang magdugo. Gulat na gulat kaming lahat at halos mapailing na lang ang doktor na tumitingin sa aking pamangkin. Inutusan po ng doktor ang nurse na tumawag ng 2 pang doktor upang matulungan siya sa kakaibang nangyayari sa aking pamangkin. Matagal po ang naging pagagamot sa kanya ng 3 doktor, habang si Nelia naman ay tinatawagan niya ang kanyang asawa at sinasabi nito ang bagong nangyayari kay Agnes. Narinig kong nag-aaway na ang mag-asawa dahil gusto na ni Nelia na ilabas ng ospital ang kanyang anak at ipagamot ito sa albularyo. Ngunit matigas pa rin sa paninindigan ang kanyang asawa na manatili daw ito sa ospital. Wala na namang nagawa si Nelia sa kagustuhan ng kanyang asawa. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Mga ilang araw pa ang lumipas. Malaki na ang ibinagsak ng katawan ng aking pamangkin. Halos butot balat na ito
dahil hindi na ito nakakakain dahil nga sa sakit ng kanyang dila. Idinadaan na lamang sa tubo sa ilong ang kanyang liquid na pagkain. Hindi ko na po matiis ang nangyayari kaya nagpaalam ako kay Nelia na hahanapin ko ang tindera na nakaaway ng aking pamangkin at muling makikiusap na patawarin na ito at pagalingin. Pumayag naman si Nelia at wala na akong inaksayang oras na puntahan ang simbahan ng Upon upang makausap ko ang tindera. Halos malibot ko na ang buong simbahan at nahilo na ako sa kakaikot, ngunit hindi ko na po nakita ang tindera na nakaaway ng aking pamangkin. Ipinagtanong-tanong ko na rin sa iba't ibang mga tindera doon kung may kakilala ba silang tindera base sa deskripsyon na aking ibinibigay. Ngunit sa kasamaang palad, wala po akong nakuwang malinaw na kasagutan. Bumalik po ako sa ospital na malungkot, Kuya Bari. Awang-awa na po ako sa naging kalagayan ng aking pamangkin. Nanlulumo rin ang aking kapatid na si Nelia nang malaman niyang hindi ko nakita ang tindera na nakaaway ng kanyang anak. Iyak na lang ng iyak ang aking kapatid at sinisisi niya ang kanyang sarili na sana raw hindi na lang sila nagbakasyon dito sa amin sa Cebu. Ilang araw pa ang lumipas. Ibinalita ng doktor ng aking pamangkin na ang sakit daw po ni Agnes ay kanser sa dila, ayon daw po sa kanilang findings. Kailangan daw po na makimotherapy ang aking pamangkin upang maagapan ang kanyang sakit. Hindi po kami makapaniwala sa sinabi sa amin ng doktor. Napaka-imposible po kasi na magkaroon ng kanser ang aking pamangkin. Malusog po ang kanyang pangangatawan at nagkaganon lamang siya noong may makaaway siya sa simbahan. Muling tinawagan ni Nelia ang kanyang asawa at hiningi nito ang opinyon nito kung ipapakimotherapy nga nila ang kanilang anak. At muling nasunod na naman ang kanyang asawa na ipakimo daw ang kanilang anak. Sa totoo lang po, Kuya Bari, ayaw sana ni Nelia na gawin iyon dahil alam niyang makakasira ang chemotherapy sa good cells ng kanyang anak. Ngunit kumapit na lamang siya sa patalim, gumaling lang ang kanilang anak. Ilang araw pa ay na-schedule na ang gagawing chemotherapy sa aking pamangkin, subalit hindi po ito natuloy dahil bigla na lang po itong nawalan ng malay. In-schedule na lamang po ito sa ibang araw ang gagawing chemotherapy dahil mahina pa raw ang katawan ng aking pamangkin. Nang araw ding iyon, nagpaalam ang aking kapatid na siya naman daw ang aalis at magsisimba lang daw siya sa Upon. Pumayag po ako dahil baka gusto niya ring hanapin ang tindera na nakaaway ng kanyang anak. Mga ilang oras din siyang hindi nakabalik at pagbalik niya ay nagulat ako sa kanyang sinabi. Ilalabas na raw niya ang kanyang anak sa ospital at dadalhin niya sa Siquijor at doon ipagagamot. Ayon sa kanya ay may nakausap siyang babae doon sa simbahan at ikinuwento niya na may hinahanap siyang tindera at ikinuwento niya ang lahat dito. Ayon daw po sa babae ay walang sakit ang kanyang anak at maliwanag na matindi ang ginawang pangungulam dito. Sinabi daw ng babaeng kanyang nakausap na dalhin niya daw sa Siquijor ang kanyang anak dahil ang mga nangungulam daw doon ay matitindi at magagaling din gumamot ng kontrakulam. Naging desperada na ang aking kapatid kaya naging sunod-sunuran na lang ako sa kanyang sinabi. Kinabukasan, inasikaso na niya na makalabas ang kanyang anak sa ospital at ako naman ay inutusan niyang kumuha ng 5 tiket sa eroplano papuntang Siquijor. Isinama po namin ang 2 naming pamangkin na lalaki
upang umalalay sa amin. Hindi naman naging madali ang pagpapalabas ni Nelia sa ospital sa kanyang anak. Makailang beses daw siyang tinanong ng doktor kung sigurado na siya sa kanyang desisyon dahil masyado nang mahina ang katawan ng kanyang anak. Pinakancel na rin ni Nelia ang schedule ng chemotherapy ng kanyang anak kaya pinapirma siya ng waiver na walang sagutin ang ospital kung anuman ang mangyari sa kanyang anak. Nang mga sandaling iyon ay parang biglang tumapang ang aking bunsong kapatid. Ni hindi na ito tumawag at nagpaalam pa sa kanyang asawa sa abroad at sinuway na niya ang mga desisyon ng kanyang asawa. At ang pagpunta namin sa Siquijor ay suntok sa buwan dahil wala naman daw binanggit ang babaeng nakausap ni Nelia sa simbahan kung sino ang albularyo na hahanapin namin doon sa Siquijor. Magtanong-tanong lang daw kami pagdating doon at ituturo kami sa isang isla kung saan marami kaming makakausap na makakatulong sa amin. Mabuti na lamang po at madali naming natuntun ang isla at nakakita agad kami ng isang albularyo na kilala roon at medyo napanatag na ang aking kalooban nang umpisahan niyang gamutin ang aking pamangkin. Sa umpisa po ng gamutan ay medyo hindi pa ako naniniwala dahil namamaga pa rin at malaki pa rin ang dila ng aking pamangkin na nagdudulot na ng mabahong amoy dahil nagnanana na ito at puno na ng sugat. Ngunit sa ikatlong araw ay saksi kaming lahat nang tumindi na ang ginawang gamutan. Halos mamilipit na ang aking pamangkin sa sobrang sakit dahil 6:00 na ng gabi at parang tinutusok na naman daw ng karayom ang kanyang dila at marami na namang dugo ang umagos mula dito. May mga orasyon na sinambit ang albularyo habang hawak nito ang ulo ng aking pamangkin. May mga sandaling natitigilan nito dahil matapang daw ang mambabarang na gumawa ng ritual sa aking pamangkin. Tama po, Kuya Bari. Hindi basta-bastang kulam ang ginawa sa aking pamangkin kung hindi binarang ito. Ilang sandali pa, nagulat kaming lahat nang biglang sumuka ng napakaraming karayom ang aking pamangkin. Iba-iba ang mga sukat nito. May malalaki at maliliit. Gulat na gulat kami sa aming nasaksihan. Totoo ngang nakulam ang aking pamangkin. Matapos na maisuka ang lahat ng karayom ay pinainom ng manggagamot ang aking pamangkin ng pinakuluang may ugat ng kahoy. Matapos makainom ay nakatulog ang aking pamangkin dahil sa sobrang panghihina nito. Hinayaan lang namin itong makapagpahinga upang makabawi naman siya ng lakas. At isang sorpresa po ang nangyari. Nang magising ang aking pamangkin ay tinawag niya kami at nagulat kaming lahat dahil hindi na namamaga ang kanyang labi at bumalik na sa normal ang kanyang dila. Halos mapaiyak ang aking kapatid sa pasasalamat sa manggagamot na nagpagaling sa aking pamangkin. Malaking halaga ang ibinigay niya sa albularyo sa sobrang katuwaan. Habang gumagaya kami paalis sa isla, ay tinawag ng albularyo ang aking pamangkin. Pinangaralan niya ito at sinabing sa susunod, baguhin na nito ang kanyang masamang pag-uugali dahil hindi lahat ng tao ay kaya niyang apihin. Sa tingin ko naman po, Kuya Bari, ay tinablan ng pangaral ang aking pamangkin dahil umiiyak itong nagpapasalamat sa albularyo. Noong pabalik na kami sa Cebu, tinawagan ni Nelia ang kanyang asawa at ipinagtapat nito na dinala niya sa Siquijor ang kanyang anak at gumaling na ito. Kuya Bari,
kung hindi raw namin nadala ang aking pamangkin sa albularyo. Malamang at sa malamang, pumanaw na ito dahil ayon sa albularyo ay talagang tutuluyan ng mambabarang ang aking pamangkin kung hindi namin ito naagapan. Sana po ay magsilbing aral ito sa ating lahat na maging maingat tayo sa pakikitungo sa ating kapwa dahil hindi tayo nakasisiguro sa mga klase ng tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw. Maraming salamat po Kuya Bari sa pagbibigay daan ninyo sa aking karanasan na nagsilbing isang bangungot sa aming pamilya at nagbigay ng aral sa aking pamangkin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po kung mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. More power po sa inyong channel and God bless po. Lubos na gumagalang, Mayang. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.